Kung ito man ay problema sa pagiging maaasahan, nakakainip imaneho o nakakainis lang talaga. 10 brand ng kotse na hindi nabibilhin ulit ng mga tao. Simulan na natin. Maikli lang ang buhay para magmaneho ng nakakainip na kotse. Simulan natin sa Volkswagen. Madalas gusto ito ng tao at maraming electric vehicle ay may siglang takbo. Maraming dual clutch gearbox at ilang turbo engine nila ay mas malakas. Maganda ang takbo nila at gusto ng mga tao ang tech at mura sila, nasa tama silang presyo at gusto talaga ng mga tao ito. Sa kasamaang palad, pagkatapos ng ilang panahon ng pagmamay-ari, napagtatanto ng maraming tao iyon. Karaniwan, may mga issue sa pagiging maaasahan ang Volkswagen tulad ng recall, tagas ng fuel line, ingay at kalampag. Dahil sa dami ng teknolohiya, nababagot na ang maraming tao. May mas malalalang sasakyan, kaya't itinuturing itong karaniwang maaasahan. Maganda ang kabuuang karanasan sa pagmamaneho, pero hindi ito sapat para mapawi ang katotohanang karamihan sa mga tao ay may karaniwang, medyo walang dating na opinyon tungkol sa muling pagmamay-ari ng Volkswagen. Karamihan ay magsasabi, ayoko na. Naranasan, nagamit at nasubukan ko na. Ayos na ako doon. Sa taong 2026, mas pipiliin ng Volkswagen owner na huwag na lang. Niranggo sila ng Consumer Reports na 65, mas mataas kaysa karamihan dito. Ngunit lumalala pa ang sitwasyon. Ang susunod ay ang Mercedes-Benz. Oo, may Mercedes ako, isang 2018 C300 at masasabi kong kahit hindi na ito bago, mga 45,000 milya pa lang ang tinakbo nito. At marami na kaming naranasang problema mula sa nagkakaproblemang electrical systems hanggang sa biglang namamatayan. May mga kakaibang ingay at langit-ngit mula sa harapan, hindi ko alam kung ano iyon at kung ano-anong mga fault at code na may kinalaman sa backup lights at camera. Ngayon, kahit masaya itong imaneho at nag-e-enjoy kami sa kabuuang karanasan sa pagmamaneho, paminsan-minsan, bigla kang makakatanggap ng kakaibang code. Kaya napipilitan kang dalhin ang sasakyan sa dealer. Gagastos ka ulit ng 15,000, 25,000 o 35,000 dolyar para maayos at makabalik sa daan. Hindi talaga mura ang maintenance ng sasakyan na ito. Napapansin ng marami na habang tumatagal, hindi sila nasisiyahan kaya bumababa ang pagiging maaasahan nito. Sa rating na 81, maganda ang karanasan sa pagmamaneho. Mataas ang tingin ng tao rito at gustong-gusto nilang magmaneho. Sa manibela, ramdam mo ang karangyaan. Pupunta ka lang ulit sa dealership para ipaayos ang check engine light. Noong 2026, ang customer satisfaction ng pagmamay-ari ng modernong Mercedes ay 64, kaya't kabilang ito sa mga pinakainiiwasang brand ng sasakyan. Ngayon, susunod ang lokal na produktong Chevrolet na kilala sa mga issue ng recall, transmission at makina. Karaniwang gusto pa rin ng may-ari ang Chevy nila. Katamtaman ang kasiyahan, mga 75 ang rating. Maganda ang ranggo at gusto ng tao kung ano ang kaya ng mga truck. Natatapos nila ang mga gawain ng truck, ang mas maliliit na SUV. Nagugustuhan din ng mga tao ang mga iyon. At pagdating sa Corvette, isa itong popular na pagpipilian. Maraming mahusay na Chevy, kaya maraming tao ang may gusto sa mga produkto nito. Nakakalungkot, pero parang itinapon sa inidoro ang pagiging maaasahan nito. Gusto pa rin ng iba ang Chevy, pero hindi talaga ito maaasahan. Narinig na natin ang iba't ibang klase ng problema sa transmission, lalo na yung 10-speed automatic sa maraming truck ng General Motors. Marami na tayong narinig na problema sa 62-liter engine, kasama ang crankshaft, pagpino, at lagay ng langis. Maraming issue, gaya ng cylinder deactivation at makina ng 53s. Natatakot na tuloy ang mga tao. Wet belt, pamilyar ba? Maraming tao ang hindi nagugustuhan ang mga mas maliliit na sasakyan, gaya ng Trailblazer at iba pa. Ngayon, syempre, parang marami ring tao ang nagbabayad ng mahal. Kaya bahagi rin yan ng pagkadismaya. Malaki ang bayad mo pero parang hindi tumatagal ang produkto. Nakakalungkot kasi dati maganda ang Chevy at gusto ko talagang imaneho yon. Dati, puro Chevy trucks lang gamit namin sa bukid pero nagbago na. Ranggo ng Chevy ngayon nasa 62. Hindi huli, pero malapit na. Chrysler, anong ginagawa nila? Minivan lang talaga. Hindi ganoon karami ang talagang nagmamahal sa mga sasakyang yon. Oo, gusto nila ang ideya, ginagamit nila, nasisiyahan sila. Malalaki ang pinto, maluwag, maraming espasyo para sa mga bata. Maganda talaga para sa pamilya. Ang problema, iisa lang ang sasakyan nila. Hindi ganong kataas ang kalidad at pinag-uusapan ng mga tao. Ang mga control, knob at button ay parang pinaghalo lang sa pyesa ng Stellantis. Parang pakiramdam mo, parang pangalawang klase lang talaga. Bibili ka,
Iniisip mo, uy, ito na ang sagot sa lahat ng dasal natin. Paglabas mo, pawisan ka, parang pagod na pagod ka sa karanasan. At hindi ka talaga masyadong nasisiyahan sa kabuuang karanasan ng pagmamaneho ng isang Chrysler dahil hindi naman talaga maganda ang kabuuang reliability ng Chrysler. May mga issue sa transmission, sobrang langis, kalampag, tagas ng tambutso at electronics. 100%. Aminin natin, labis na paggamit ng langis ang tunay na problema. Pero kadalasan, sinasabi pa rin ng customer, alam mo, hindi ako nasisiyahan dito. Hindi ito ang inaasahan ko. At pinipili ng iba na iwasan ito. Bumagsak ng 9 na pwesto ang Chrysler sa number 61. Ibig sabihin, dumudulas ito pababa at mahuhulog sa bangin. Kumusta ka dyan sa taas? Nahulog ako sa bangin, buhay pa pero malala ang mga sugat ko. Maghintay ka ng 1 o 2 taon, mawawala na yan. Sa opinyon ko, kakaiba ang susunod. Rivian, purong elektriko. Nakita mo na ang R1 TS at R1 SS. Maganda ring alternatibo sa Tesla. Marami na ring nahihikayat sa Rivian. Pero maging tapat tayo, bilang isang nagsisimulang gumagawa ng mga dekuryenteng sasakyan, nagkaroon din sila ng mga problema sa mga takip, gulong at kakaibang ingay. Pero muli, karamihan dito ay may kinalaman sa teknolohiya na siyang pinoproblema ng mga tao. Nakakatuwa na niraranggo ng mga tao ang karanasan sa pagmamaneho na 70 na mataas na ngayon, pati na rin ang pagiging maaasahan. Nakakatuwa dahil 2 thumbs up ang karanasan ng mga customer at gustong-gusto nila ito. Marami pa ring may gusto sa Rivian kahit may ilang problema, marahil dahil sa kakulangan ng alternatibo. Halimbawa, hindi rin ganoon kapopular ang Tesla Cybertruck. Hindi pinakakulelat ang Rivian, pero ang ranggo nito ay 58, malapit na sa pinakababa. Sunod ang Alfa Romeo na may ranggong 73. Sa pagmamaneho, gusto ng tao paano ito imaneho. Nakapagmaneho ka na ba ng Alfa Romeo Quadrifoglio? Gustong-gusto ko talaga yon, ang ganda ng Stelvio at Giulia. Magaganda talaga ang sasakyan nila. Masarap imaneho kahit base model. At gusto ko ang grille. Problema lang ang nabawasang network availability ng access. Kung nakatira ka sa maliit na bayan, mahirap makakuha ng access sa dealer. May mga nagrereklamo, may mga naging problema. Karamihan dito ay tungkol sa kuryente. Nakita na natin sa mga review na minsan bigla na lang itong namamatay. Pero mas mahalaga, ang nakikita ko ay mga issue sa baterya. Mabilis maubos ang baterya, malakas humatak ng kuryente. Kasi karamihan sa mga modernong sasakyan ngayon, kapag hindi mo madalas gamitin, mabilis maubos ang baterya. Sinisip-sip at inuubos nito ang kuryente sa baterya, kaya pagsusubukan mong paandarin ulit sa susunod na pagkakataon. Kung ginagamit mo lang ito kada 2 linggo, normal lang na makaranas ng sira, aberya, at biglang pagkawala ng kuryente. Karamihan sa mga nagmamaneho ng Alfa ay bihira lang gamitin ito, kadalasan tuwing Sabado ng gabi lang at hindi araw-araw, o tinatakbo ng 300,000 milya. Pero ang hindi magandang bahagi ng hindi paggamit ng sasakyan, alam ng lahat na mas mahirap pa yon para sa sasakyan kaysa sa paggamit at pagtakbo ng maraming milyahe. Nagkaroon ng issue sa preno at transmission, pero karamihan ng problema ay electrical, mga glitch, reboot, pagpapalit at mabilis na pagka-drain ng baterya na siyang pangunahing pinagmumulan ng mga aberya ngayon. Masaya ang brand na to, nakakalungkot lang na hindi sila nakakabenta ng dapat nilang mabenta. Pero malaking bahagi nito ay dahil sa pagdududa ng mga tao. Marami ang medyo kinakabahan at natatakot pa sa brand. Mas maganda talaga sila kaysa sa iniisip ng karamihan. Ilalaban ko sila kahit kanino, kahit sa Audi o kahit sa mga modernong Benz ngayon. Kahit mababa ang overall reliability, mataas pa rin ang customer satisfaction sa mga sasakyang ito. Gusto talaga ng mga tao na imaneho ang mga ito. At sa kabuuan, pagkatapos ng karanasan sa pagmamay-ari, kakaunti lang talaga ang may reklamo. Karamihan ng tao, kahit nagkaroon sila ng ilang problema, mahal pa rin nila ang kanilang Alfa at maraming bumibili ang titingin sa kanilang Alfa at sasabihin, alam mo, maganda naman ang naging karanasan ko. Di naman nasa pinakababa ng listahan ang El Formo at nasa mga 55 puntos. Ngayon, kabilang sa Stellantis ang Dodge, alam natin ang balita. Ang driving experience ay mga 55 puntos. Marami ang nasisiyahan sa pagmamaneho ng Dodge Hornet. Masaya at masigla ang unit na ito, paborito ng Dodge Durango fans. May 3 upuan, kayang hilahin ang bangka, pero di gaanong kahanga-hanga ang tibay. Nagkaroon sila ng mga issue sa kalidad, mga problema sa mga naunang henerasyon, mga electrical na aberya. Hindi ito ang sasakyan na inaasahan ng mga tao, wala lang talaga itong pangmatagalang tibay. Alam mo yon, kung gusto mo ng matibay, panghakot at may third row, kadalasan dito pumupunta ang tao. Pinipili nila ang ilang produkto ng Stellantis dahil old school pa ang mga ito. Ginagamit pa rin nila ang mga lumang paraan, gaya ng paggawa ng malalaking sasakyan
na may ladder frame na tumutugon sa pangangailangan sa pagdadala ng mabibigat na karga. Ang Dodge Charger pati na rin ang mga Challenger ay mga bagay na dumaan na rin. Sinubukan nilang gawing purong electric vehicle iyon. Palpak iyon. Pinag-uusapan ngayon ang pagbabalik ng makina at internal combustion, kaya pabago-bago ang desisyon ng Dodge. Kung may isang bagay tayong masasabi, ito ay halos laos na ang brand maliban sa Dodge Hornet, na sa totoo lang ay isang El Formilo Tenale. Karamihan sa mga tao ay gusto ito. Ang hindi lang nila gusto ay ang mataas na presyo para makabili. Mababa ang driving experience ng Dodge sa 67 puntos at bagsak din ang reliability nila. Kapag tinanong ang mga customer tungkol sa kasiyahan nila, thumbs up pa rin. Mahal pa rin nila ito. Ang karanasan nila sa Dodge ay 55. At hulaan mo, hindi pa tapos ito. Sa kasamaang palad, hindi maganda ang kabuuang reliability ng GMC. Narinig na naman natin ang problema sa 6.2 at 5.3 V8, kaya pinalitan nila ng mas mabigat na langis. Iminungkahi nila na dahil sa supply chain, may crankshaft mula Mexico na kulang sa kinis at hindi pasado ang sukat sa tolerance gamit ang micrometer. Maraming tao talaga ang nakakakita ng maraming issue sa mga makabagong GMC pickup truck. Mapa 6.2 man or 5.3, marami talagang naging problema ulit sa mga GMC na sasakyan na ito. Nagkaroon din ng ilang problema ang 10-speed automatic at pati na rin ang mga diesel engine sa mga fuel module. Hindi rin natin dapat kalimutan ang EV Hummer na sobrang mahal at punong-puno ng teknolohiya. Kailangan nilang paulit-ulit bumisita sa dealer bawat taon para magpa-reboot, reset o magpagawa ng parts. Sa kasamaang palad, nagkaroon din ng mga problema ang GMC pagdating sa reliability at pati na rin sa kabuuang karanasan sa pagmamaneho. Mataas ang mga isyung ito, pero mahal pa rin ng mga tao ang kanilang GM. Bibili ka pa ba ulit ng isa? Mahal ng mga customer ang GM, pero hindi pa sila bibili ulit ngayon. Karamihan naghihintay ng bagong henerasyon ng makina para makita ang ilalabas nila. Ang Consumer Reports ay nagbigay sa kanila ng 55 puntos para sa karaniwang GMC pagdating sa kabuuang kasiyahan ng customer noong 26. Bago tayo makarating sa huli, may isa pa, Land Rover Go Figure, Range Rover Sport Discovery. Pwede ko pa itong ituloy at di nauubos ang problema. Ipinagmamalaki ito ng hari at reyna ng Inglaterra dahil may budget sila, pero karamihan ay naglilis lang dahil walang panggastos, tapos tinatapon na lang. Karamihan ay gustong-gusto kung paano sila magmaneho at ang kanilang elegante at marangyang itsura. Pero hindi mo mararamdaman ang totoong hirap, sakit ng ulo at kaba ng pagmamay-ari ng mga sasakyang ito hanggat hindi pa tapos ang warranty. Sa bawat andar ng sasakyan, parang lagi mong inaabangan mag-on ang check engine light. Bawat pagpunta mo sa dealer, posibleng magdulot ito ng $9,000 na gastos at kahit regular na maintenance, umaabot ng $15,000 o $25,000 kada taon. Para lang magpa-change oil at mabilisang inspeksyon, magastos na agad. At kahit maganda ang pagmamaneho, katamtaman lang ang saya. Dahil nakakaranas tayo ng mataas na hindi pagiging maaasahan sa maraming produkto ng Range Rover at Land Rover. Kung may problema ka sa air ride suspension ng Range Rover, napansin ko ring madaling matanggal ang mga panel sa loob at hindi maayos ang pagkakabit. O2 sensors at fuel injector na mahirap tanggalin sa ulo ng makina at madalas masira. Sa ilang lumang makina, ang Y-pipes ay pwedeng magdulot ng tagas ng coolant, langis at iba pa. Minsan pati wiring nagkakaproblema. Maraming tao ang sumusubok minsan tapos umaalis na. Ang Land Rover ay karaniwang nakakakuha ng 52 puntos. Inihuli namin ang pinakamalala. Masaya ang mga tao sa pagmamaneho at nakakatanggap ng driving experience na 64 dahil tinutupad nila ang kanilang pangako. Lifestyle, pagmamaneho at karanasan. Iyan ang binibili at gusto ng tao. Di nila alam ang naghihintay sa likod. Iyan ang listahan ng mga recall, malalalang sira, babala na iparada sa labas ang kotse dahil pwedeng masunog, over-the-air updates na nagdudulot ng brick, problema sa langis ng makina, transmission, electrical gremlins, tip issues, at iba pa. Ang Jeep ang pinakamababa sa lahat at ang brand na halos lahat ay sobrang hindi nasisiyahan na hindi na nila kailanman bibilhin ulit. Ayon sa Consumer Reports, pinakamababa ang Jeep sa 48 puntos. Kaya mga kaibigan, tingnan ninyo ang listahang iyon. Kung gusto mo ng kakaibang sasakyan na pwede mong imaneho o maaasahan, magugustuhan mo iyon. Paborito ko rin iyon. Sana magkita-kita tayo ulit soon. Kita-kits tayo, paalam.